Hi sa lahat. Nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kaunti pa ay susuriin natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahi naming tingnan ang lahat ng mga parameter ng organisasyong pinag-uusapan ng mas maingat. Ngayon tingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Revvity Inc. Ticker, ILAY. Ang pagsusuring ito ay batay sa data mula noong Hulyo 13, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Revvity Inc. na bibilang sa subkategory. Meta-analysis, 29 na organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa. Titingnan natin ang talahanayan ng order na mas malapit sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, 6.5 sa 10 puntos. Average na marka para sa subkategory, 1.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak, sa loob ng balangkas ng buong merkado sa kabuuan, makikita mo na ang average na rating para sa US stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 6.5 para sa Revvity Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Revvity Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang stock Revvity Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 2.4%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 2.7%. Market capitalization ng kumpanya Revvity Inc. nagkakahalaga ng US dollars 11.6 bilyon. Na may market capitalization na US dollars 116 na bilyon, ang subkategory ay ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 7.63 bilyon. Na may subkategory capitalization na US dollars 39 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng market at balance sheet capitalization shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Revvity Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 10 oras 31 minuto 6%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 11.64%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga utang na US dollars 3.356 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 44% ng equity. Pagganap ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 38.7. Na may average para sa subkategory na 0. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars 300 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars 645 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 4.3. Ang average sa subkategory ay 3.3. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 2,770 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang US dollars 4,210 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang margin ng benta ay 11.2%, na ang average para sa subkategory ay minus 7.8%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 8.53%. Ito ay 21% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $188,000.
Samantalang sa subkategory $900,000. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay $28,100 na may average sa subkategory na minus negatibo $21,500. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay $252,000 sa subkategory na $276,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bilang ng mga pagbabahagi na pinaikling ay 5.1%, kumpara sa average para sa subkategory na 3.7%. Tagapagpahiwatig RE14 na nagpapakita ng antas na 60% para sa kumpanya Revity Inc. Habang para sa subkategory ang antas ng RC14 na ay 57%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa $102. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $117. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa kasalukuyang panahon ng Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Revity Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng kalakalan para sa paglago sa presyong $101.5. Ang order ay binuksan dahil ang kumpanya ay may medyo magandang rating at paggalaw ng presyo. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa pamantayan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 120.33. Ang stop loss ay nakatakda sa 82.67. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Agosto 12, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, LNNN, ay isang transaksyong pagbabalance para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.